Mahigit sa 400,000 piso. Ito ang malaking problema ng isang pamilya na mula sa Herona, Tarlac. Ang halaga kasi na yan, kailangan nilang maipon para sa magiging operasyon ng kanilang bagong silang na anak. Ang kanilang kalagayan, panoorin po natin. Abril nang malaman ng 40 taong gulang na si Bernie Arevalo na may congenital heart disease TOF ang kanyang 9 gulang na sanggol na si Kent Andre Ramil. Kwento niya sa ating programa, 4 na buwan pa lamang noon si Kent nang isugod na ito sa ospital matapos mahirapang huminga at mangitim. Agad naman na isinailalim sa iba't ibang lab tests ang kanyang anak at dito na natuklasan ng mga doktor ang dahilan ng paghihirap ni Baby Kent. Na-diagnose po siya noong April 2, 2023. Nala po siya namin sa Provincial Hospital at pina-x-ray po siya ng doktor at nakita po na may enlargement ng kanyang puso. 2 araw din na na-confine sa ospital ang kanilang anak. Matapos nito ay binigyan na sila ng doktor ng maintenance na gamot na dapat inumin ni Kent. Isang referral letter naman ibinigay sa kanila ng doktor para sa Philippine Heart Center. Nirefer din po kami ng doktor na dalhin po sa Philippine Heart Center. At doon na po kami nagpapa-check up tuwing sinusumpong po siya. Ayon sa doktor sa PHC, operasyon lang ang tanging susi sa sakit ni Kent. Subalit ang kanilang kakailanganin na halaga aabot sa mahigit na 400,000 piso. Sinabihan din nila ang doktor na kailangan na nilang mag-ipon ng mga guarantee letter para pagtungtong na 1 taong gulang ng kanilang anak ay maisagawa na ang kanyang operasyon. Subalit, ang malaki naman nilang problema ay tanging pangkokonstruksyon lamang ang pinagkakakitaan ng kanyang mister. Sapat lang umano sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ang kinikita ng kanyang mister at kung minsan ay kinukulang pa. Sana po matulungan po ninyo ako dahil ako po ay wala trabaho. Dahil walang mag-aalaga sa kanya, aking asawa po ay nagko-construction worker lang po. Wala po siyang sapat na pampagamot para sa aming anak. Nananawagan siya ng tulong sa ating programa para mabuo na nila ang halaga na kakailanganin ni Kent para sa kanyang magiging operasyon. At para po sa problemang iyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon. Magandang hapon po, Congressman Bongalon. Hi, Angelique. Magandang hapon at magandang hapon din sa tagapakinig at tagapanood ng iyong programa. Yes, thank you for joining us, Congressman Jill. Ilalapit lang po namin sa inyo ito hong anak ni nanay na nangangailangan ng malaking halaga para po sa kanyang operasyon. Ano po kaya ang maaring maitulong po natin? Well, matutulungan natin siya sa pamamagitan ng guarantee letter in the amount of 100,000 pesos. Bagamat ang halaga na kakailanganin sa pagpapagamot ng kanyang anak ay 400,000 pesos, hindi po natitigil dito ang tulong na pwede pong gawin ng Ako Bicol Party List sapagkat bibigyan din ho natin siya ng asistensya na makahingi po ng guarantee letter sa DSWD and at the same time pati na rin po sa PCSO. So, andito po ang Ako Bicol Party List, tutulungan po siya makalikam ng nasabi pong halaga na 400,000 pesos. Okay, so kung meron pong galing sa PCSO rin, syempre galing sa inyo at sa DSWD, malaking maidadagdag na po doon. Pero what about po yung spending money lang po nila ngayon? Pwede ho bang makakuha din ng tulong from the DSWD para po sa financial na tulong na yan? Yes, definitely. I-refer din ho natin sa DSWD para mabigyan din po ng agarang tulong pinansyal para din po ay meron na rin po silang panggastos for the meantime na inaasikaso po nila ang operasyon sa Philippine Heart Center. So, wag po sanang mag-atubuli na pumunta doon po sa aming opisina sapagkat marami pa rin po tayong ahensya ng gobyerno na pwede pang hingian ng tulong at sa lalong madaling panahon ay makalikom po siya ng nasabi pong halaga.
Alright, sige po, maraming salamat sa inyo, Congressman Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. At magandang hapon po. Magandang hapon. At hanggang sa muli, at sa mga nais mong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptvmalasakit@gmail.com. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.